Gusto mo bang kumuha ng PSA birth certificate online, marriage certificate, o sinumar, o baka naman death certificate? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano step by step. Pumunta lang kayo sa Google or Chrome and then itype nyo yung psahelpline.ph. Pag i-click nyo ito, agad-agad kayo makakapunta sa website ng PSA. Ito yun, agad-agad nakapunta ako sa website nila. Basahin lang natin na mabuti kung ano yung nakalagay para di tayo magkamali. Scroll natin ito pababa. At ito yung mga available certificates na pwedeng kunin sa PSA. Itong birth certificate, marriage certificate, and then death certificate, and sinumar. Ito yung mga certificates na sa PSA kinukuha. Ito naman, dito ka pwedeng magbayad online. Pwede ka magbayad gamit yung GCash mo, yung Visa, Maya, Banknet, 7-Eleven, Bayad, Palawan, BDO, Metrobank, at itong QRPH. Ito try natin kumuha para makita ninyo kung ano yung dapat gawin, yung mga fill upan at kung ano yung ilalagay. Click natin itong order now. Dito makikita mo kung anong klaseng certificate yung kukunin mo. Either birth certificate, marriage certificate, sinumar, or death. Piliin natin itong birth certificate. And then dito sa baba, i-click natin itong dalawang square. Ito at itong isa. Click natin. And then dito, continue. Click natin itong continue. And then kung ano yung kukunin mo, yung sa yuba or sa iba. Continue. At dito yung mga information na dapat ibigay mo sa kanila. Basahin natin yung birthday, ano yung pangalan na nakalagay sa birth certificate, yung father's name, yung mother's name, birthplace, at yung purpose, and delivery address. Continue. And then, dito na tayo sa step 1. Nire-remind nila tayo na ilalagay natin kung ano talaga yung tamang information tungkol sa ating birth certificate. Ito, basahin natin na mabuti. Huwag tayong padalos-dalos dito sa sex, either male or female. And then first name, middle name, last name. At dito makikita natin yung type ng ID na gagamitin natin. Pwedeng Philippine Identification Card, AFL ID, or yung passport, even driver's license, Unified Multi-Purpose ID Card, SS, o yung Pag-ibig, even Voter's ID, Postal ID, Senior Citizen ID, OFW ID, o yung OWA ID, and then yung Marina, and even NBI clearance pwede pala gamitin, even Philippine National Police clearance pwede din gamitin, DSWD, 4-piece ID, at pwede rin yung barangay ID or certification picture and signature. Yung kadalasan sa barangay certification ngayon, mayroon ng picture at may signature pa, so pwede gamitin yun. And then dito sa baba kung ano pa itong mga pwedeng gamitin natin ng mga ID. Natin. Pwede pala yung tax identification card, TIN ID, pwede yung gamitin, school ID, pwede din natin gamitin kasi kailangan ng ID kung kukuha ka ng kahit anumang certificate sa PSA online.
So, try na natin mag-fill up, guys, para makita ninyo kung ano yung fill upan at kung ano yung susunod na steps. Lagay lang natin kung ano ang kasarian natin. Yung first name, lalagay ko lang dito itong name. And then, middle name. Last name. Pagkatapos, yung birthday naman. Kung anong buwan. And then, kung anong araw. At kung anong taon. Pasensya na kayo, guys. Napaka-ingay dito sa amin. Nasa tabi kasi ng daan yung bahay namin. And then, select ID. Ito yung pipiliin ko. Depende kung anong meron kayo. Pwede gamitin ID na nasa last nila. And then, continue. Tapos na tayo sa step 1. Dito na tayo sa step 2. Nakikita nyo sa step 2 na tayo. So, nire-remind nila tayo na make sure yung spelling ay tama. Continue. Nasa step 3 na tayo. Kung walang father's name sa iyong birth certificate, pwede nyo i-click itong square. Pag meron naman, fill upan nyo lang ito. Ilagay nyo yung pangalan ng papa nyo. And then, yung middle name ng papa nyo. And then, yung apelido ng papa nyo. Of course, kung ano rin yung apelido nyo. Salapan lang natin ito, guys. Pagkatapos nyo fill upan, select lang itong continue. And dito ka na sa step 4. Ito naman yung information ng inyong mama. Yung first name, middle name, and then last name. So, fill upan lang natin ito, guys. Ilalagay natin kung ano, ilalagay nyo kung ano yung pangalan ng mama. And then, yung middle name niya sa pagkadalaga, dito nyo ilalagay. Nag-iisip pa ako kung anong ilalagay ko. Kasi, example lang ito. So, ilalagay ko dito. Ito. And then, dito naman yung last name ng mama nyo sa pagkadalaga. Ito yung middle name nyo. And then, pagtapos na, click nyo lang itong continue. Click natin itong continue. And dito na tayo sa step 5. Yung birth country ninyo, kung saan kayo pinanganak. Of course, Philippines. And then, yung province. Lalagay ko dito ito. Again, guys, sample lang ito. And then, yung municipality, lalagay natin. Ito yung pipiliin ko. And then, continue again. Dito na tayo sa step 6. Yung purpose, bakit kayo nagre-request ng certificate, especially birth certificate. Ito yung mga choices. Lalagay ko lang dito for marriage. Tapos, continue again. Dito na tayo sa last na step. Step 7. Basahin lang natin ito mabuti kung anong pipiliin natin na option. Especially yung pag-send nila sa'yo. Either nationwide door-to-door or pick-up. Na ilalagay yung address. Yung address mo. Kung saan nila i-deliver. Kung door-to-door delivery yung pipiliin mo, ilalagay mo dito. Or kung yung gusto mo pick up. And then, pagtapos mo na itong fill upan, select mo lang itong continue. So, ito lang yung dapat mong gawin kung gusto mong kumuha ng kahit anong certificate online. Kahit anong certificate yung gusto mong kunin, kadalasan, ganun pa din yung fill upan. So hopefully, nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat sa panonood.